Wala ka ng silbi, Althea. Tumagos ang mga salitang iyon sa katahimikan ng kwarto. Mas matalim pa sa karayom ng IV drip na nakakonekta sa braso ko. Si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyos at ng buong pamilya natin, ay nakatayo sa may pintuan. Hawak ang susi ng bahay na pinaghirapan kong bilhin gamit ang sarili kong pera. Hindi man lang siya lumingon nang sabihin niya yon. Hindi ba't narinig mo ako? Tanong niya, boses na parang naguutos sa utusan. Kailangan kong umalis. May importante akong meeting. Hindi ako sumagot. Ano pa bang silbi? 3 buwan na, simula nang mawala ang gamit ng mga binti ko dahil sa aksidente ngayon, yung sasakyan na siya mismo ang nagmamaneho, yung road trip na siya mismo ang nagyaya para raw mag-rekindle tayo. At simula nun, araw-araw kong naririnig kung gaano na ako kabigat sa kanyang buhay. Adrian, sinubun ko magsalita. Pumapalag ang lalamunan. Pwede bang pakikuha mo nga ng tubig? 2 oras na akong hindi nakainom. Napahinto siya. Bumalik ang tingin sa akin. Malamig. Parang tinitignan lang niya ang isang pirasong muebles na sira. Nakikita mo bang may kasama akong utusan? Wala. Kaya nga tayo nag-ipon para sa nurse. Pero ayaw mo may ibang pumapasok sa bahay. Kasalanan mo yan. Kasi naman, mahina akong sabi. Ayaw kong malaman ng iba na paralisado ka? Alam na ng buong baryo, Althea. Hindi mo kayang itago yan. Binuksan niya ang pinto. Uuwi ako mamayang gabi. Sana buhay ka pa. At saka siya umalis. Walang halik, walang paalam, walang kahit anong senya, las na mahal pa niya ako. Ang lalaking minsang nagsabi sa akin na ako ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya ay siya ring lalaking ito na ngayon. Malamig, malayo, parang estrangero sa sariling bahay. Napapikit ako. Ang katahimikan ng kwartong ito ang naging kulungan ko. Dati, ito ang silid na pinagsaluhan namin ng mga tawa at pangarap. Ngayon, pader na lang ang kausap ko. Ang kisame ang saksi sa bawat luha na hindi ko na kayang pigilan. Gusto kong tumayo. Bulong ko sa sarili, pinipilit igalaw ang mga binti na parang bato. Gusto kong lumaban. Pero walang nangyari. Ang mga daliri ko ay kumikibot, pero ang mga binti parang hindi na akin. Parang pinutol na ang koneksyon ng utak ko sa katawan ko at naiwan ako nakabitin sa pagitan ng pagiging buhay at pagiging bangkay. Ilang oras ako nagpalipas ng ganon. Ang tanging kasama ko ay ang tunog ng ceiling fan at ang malamig na sahig na hindi ko man lang maramdaman. Hanggang sa may narinig akong yabag sa labas. Mabagal, maingat, parang ayaw makaisturbo. Althea, nandito ako. Si Lorenzo. Ang biyenan kong 60 anyos na tahimik na lalaki na laging nasa likod lang. Hindi siya katulad ng ibang biyenan na mahilig mangialam o magsalita. Siya yung tipo ng tao na mas pinipiling kumilos kaysa magsalita. At sa 3 buwang ito, siya lang ang nagpakita sa akin ng tunay na pag-aalaga. Pumasok siya dala ang isang paper bag na may amoy ng lugaw. Kumain ka na ba? Umiling ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Alam na niya. Tahimik niyang inilapag ang pagkain sa mesa, kumuha ng mangkok, at inihain ito sa harap ko. Painitin ko muna? Tanong niya at kahit hindi ako sumagot, dinala niya na ito sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na may mainit na lugaw, hinalo, tinimplahan, at inihandang para sa sariling anak. Tulungan mo akong umupo, sabi ko. Pasensya na, Manong. Wala kang dapat ikaiya, mahinahon niyang sagot. Inalalayan niya ako makaupo, maingat, parang hinahawakan ng pinakamahal na bagay sa mundo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Bakit ka humingi ng tawad? Tumigil siya. May kung anong kumislap sa mga mata niya. Lungkot o baka pagkakasala? Dahil anak ko ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi ako nakasagot. Ano nga ba ang sasabihin ko? Na totoo? Na si Adrian ang nagmamaneho ng mabangga tayo? Na siya ang nagdesisyon na shortcut na daan na yon kahit alam niyang delikado? Oo, alam ko may kasalanan siya. Pero hindi ko kayang sisihin si Lorenzo sa kasalanan ng anak niya.
Kumain ka na, sabi niya. Inilalapit ang kutsara sa akin. Kailangan mong lumakas. Para saan? Mapait kong tanong. Para mabuhay pa ako sa ganitong estado? Para maging pabigat pa ng ilang taon? Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ako at sa mga mata niyang yon, tahimik, matalino at puno ng awa, parang may sinasabi siyang hindi niya kayang sabihin. Para sa katotohanan, sabi niya sa wakas. Kailangan mong mabuhay para sa katotohanan. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niya sabihin, tumunog ang phone niya. Sandali, sabi niya, at umalis sa kwarto para sagutin ang tawag. Naiwan akong mag-isa. Ang lugaw ay mainit pa at sa unang pagkakataon sa mga araw, may nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Pero may kung anong kakaiba sa sinabi niya. Para sa katotohanan. Anong katotohanan? Habang kumakain ako, may narinig akong boses mula sa labas. Boses ni Adrian. Mukhang nakauwi na siya at nasa may garahe siya kausap ang isang tao sa telepo. Hindi ko sinasadya, pero dahil bukas ang bintana, malinaw kong narinig ang usapan. Oo, nakuha ko na ang titulo ng lupa. Ang kailangan na lang, makuha ko ang pera sa insurance. Siyempre, kailangan kong patunayan na wala na siyang kakayahan. May mga peking video na ako. Ipapakita ko na sira na ang ulo niya. Natigilan ako. Ang kutsara ay nahulog sa mangkok. Oo, alam ko. Kailangan lang nating maghintay ng konti. Kapag nailipat na lahat sa pangalan ko, wala na siyang magagawa. Wala na siyang silbi sa akin. Para may humampas sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng mga anak na hindi pa namin nabubuo, ay nagpaplano ng kanyang pagtakas. Hindi lang siya nanghihinayang sa akin. Gusto niya ako nakawil lahat. Nang ibaba ni Adrian ang tawag, narinig kong pumasok siya ng bahay. Nagmamadali akong nagpanggap na natutulog, pero ang puso ko ay parang sasabog sa bilis ng tibok. Pumasok siya sa kwarto, tiningnan ako, at siya ko bumulong sa sarili. Kapag patay ka na, mas madali lahat. Hindi ko alam kung narinig ko ba ng tama. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang sabihin yon o sinabi lang niya sa sarili. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ligtas dito. Sa sarili kong bahay, sa tabi ng lalaking pinakasalan ko, hindi na ako ligtas. Kinagabihan, nang makatulog na si Adrian, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng bedside table ko. May isang bagay akong itinago doon. Isang bagay na hindi ko sinabi kahit kanino. Isang maliit na recording device na binili ko nung araw pa para sa mga lecture ko sa klase. Hindi ko inakala na magiging ebidensya pala ito ng pagbagsak ng kasal ko. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong ko. Kailangan kong lumaban. Pero paano? Paralisado ako. Hindi ako makalakad. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagawa ng kahit ano. Ang tanging sandata ko ay ang maliit na device na ito at ang tanging kakampi ko ay ang biyanang lalaki na tahimik na nag-aalaga sa akin. Manong Lorenzo, bulong ko sa dilim. Sana makatulong ka sa akin. At sa gabing yon, habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa labas, ginawa ko ang unang hakbang tungo sa isang laban na hindi ko alam kung kakayanin ko. Itinago ko ang recording device sa ilalim ng unan at sa unang pagkakataon sa 3 buwan, nakatulog ako na may hawak na pag-asa. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ni Lorenzo o kung ipagkakanuloban niya ako. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi na ako mananatiling tahimik. Hindi na ako mananatiling bihag sa sariling katawan. Hahanapin ko ang katotohanan. Kahit ano pa ang gaging kapalit. Nagising ako sa tunog ng ulan na humahampas sa bintana. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang recording device, ang maliit na plastic na nagtataglay ng tanging pag-asa kong makawala sa bang-umot na ito. Dahan-dahan kong ijinala ang mga mata sa kwarto. Walang tao. Si Adrian ay lumabas kaninang madaling araw at si Lorenzo ay abala sa pagluluto sa kusina. Ang amoy ng lugaw at tuyo ay umaabot hanggang dito. Tiningnan ko ang aking mga kamay.
paralisado. Mula leeg pababa, wala akong maramdaman. Pero ang isip ko ay buhay na buhay, mas matalas pa kaysa dati. Kailangan kong makuha ang device. Tiningnan ko ang bedside table. Doon ko ito itinago kagabi sa ilalim ng isang stack ng mga libro. Ang problema, hindi ko kayang iangat ang aking braso. Hindi ko kayang igalaw ang kahit isang daliri. Anong gagawin ko? Bulong ko sa sarili. Sinubukan kong ituon ang lahat ng lakas ko sa kanang braso. Isipin na kaya ko. Isipin na may kuryente na dumadaloy mula sa utak ko hanggang sa mga kalamnan. Pinagpawisan ako. Napapikit. Nagdasal. Wala. Althea, gising ka na ba? Bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo. May dalang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay mapagod. Kulang sa tulog, halata. Pero may mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Opo, sagot ko, pilit na ngumiti. Inilapag niya ang tray sa bedside table at doon ko napansin ang kanyang mga kamay. Magaspang, puno ng mga pilat. Mga kamay ng isang taong nagtrabaho ng husto sa buong buhay. Mga kamay na araw-araw nag-aalaga sa akin nang walang hinihiing kapalit. Sige, pakainin na kita, sabi niya. Inaayos ang unan ko para makaupo ako ng komportable. Habang pinapakain niya ako, pinagmasdan ko siyang mabuti. 60 taong gulang na pero malakas pa rin. Tahimik, hindi madaldal. Pero sa mga mata niya, may nakikita akong hindi ko maintindihan. Isang bagay na parang may alam siya. May itinatago. Lorenzo, tawag ko. Ano yon? Bakit mo ako inaalagaan? Tanong ko. Alam kong hindi ka nagkakasundo ni Adrian. Bakit mo pa ako pinagtiyagaan? Tumigil siya sa pagsubo sa akin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. May dahilan ako, sabi niya mahinahon. Pero hindi pa ngayon. Bumalik siya sa pagpapakain sa akin at hindi na ako nagtanong pa. Pero sa isip ko, umikot ang mga posibilidad. Ano ang alam niya? Ano ang itinatago niya? Matapos kumain, inayos niya akong mahiga at dinala ang tray pabalik sa kusina. Narinig kong naghuhugas siya ng pinggan at habang abala siya, bumalik ang atensyon ko sa bedside table. Kailangan ko ng paraan. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Sinubukan kong igalaw ang kanang hintuturo. Wala. Gitnang daliri. Wala. Hinlalaki. Wala. Pero sandali. May naramdaman akong kakaiba. Sa kaliwang balikat ko, isagbahagyang pangingilig. Parang may maliit na kuryente na dumadaloy. Hindi ito paggalaw, pero ito ay sensasyon. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 3 buwan. Kaya ko pa pala, bulong ko at sa unang pagkakataon may ngiti sa aking mga labi. Sinubukan kong muli. Ituon ang lahat sa kaliwang balikat. Isipin na may koneksyon pa rin sa utak ko. Unti-unti, naramdaman ko may gumagalaw. Hindi ang braso ko, pero ang mga kalamnan sa paligid ng balikat. Sige Althea, kaya mo. Maya-maya pa, narinig kong bumukas ang pinto ng bahay. Mga yabag, pamilyar, mabilis. Si Adrian. Dad, nandyan ka pa pala. Boses ni Adrian malamig. Akala ko ba alis ka na? Kailangan ko pang tapusin ang paglilinis, sagot ni Lorenzo. Alam mo, kaya ko nang asikasuhin si Althea, sabi ni Adrian. Pwede ka nang umuwi. Hindi ko iniisip na kaya mo, sagot ni Lorenzo, kalmado pero matigas. Tumigil ang mga yabag ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi na sumagot si Adrian, pero narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay, parang susi na inihagis sa mesa. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi. Baka maabutan ka ng malakas na ulan. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Adrian. Nakangiti siya, pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Gising ka na pala, kumusta ka? Okay naman, sagot ko pilit na kalmado. Umupo siya sa gilid ng kama at ang bigat ng kanyang presensya ay bumigat sa akin.
Alam mo, naisip ko kanina, simula niya, baka kailangan na nating maghanap ng mas magandang pasilidad para sa'yo. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mo sabihin? May kilala akong facility sa probinsya. Maganda raw doon. May mga nurse na 24/7 na mag-aalaga sa'yo. Gusto mo akong ipadala sa probinsya? Para sa ikabubuti mo, Althea, sabi niya. Hinawakan ang kamay ko. Ang kamay ko hindi ko maramdaman. Mahal na mahal kita, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya na makita kang ganito. Masakit. Ang mga salita niya ay puno ng awa, pero sa mata niya wala akong nakikitang awa. Nakita ko ang kasinungalingan. Nakita ko ang plano. Pag-isipan mo, sabi niya, hinaggan ng noo ko. Bukas na lang natin pag-usapan. Lumabas siya at isinara ang pinto. At doon, sa katahimikan ng kwarto, narinig ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Boses ni Adrian. Sa labas ng pinto, kausap ang isang tao. Hindi na magtatagal. Pag nakuha natin ang lupa at ang pera sa insurance, ipapadala na natin siya sa facility. Doon walang makikinig sa kanya. Tumigil ang puso ko. Sure ka ba na walang alamang matanda? Boses ng kausap. Lalaki, hindi pamilyar. Wala. Basta't patuloy lang nating panatilihin siyang abala sa pag-aalaga sa kanya, walang problema. Si Althea naman hindi na makakapagsalita. Kahit anong sabihin niya, sino ang maniniwala sa isang paralitiko? Tumawa sila. Tumawa sila. At doon, sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 3 buwan. Hindi awa, hindi takot, kundi isang matinding galit na nagbigay sa akin ng lakas. Ginalaw ko ang aking kaliwang braso. Hindi ko ito naiangat, pero naramdaman ko may tumugon, may kuryente, may buhay. Kailangan kong makuha ang device. Bulong ko, ang puso ko ay kumakabog. Tiningnan ko ang bedside table. Ilang pulgada na lang ang layo. Kung maigagalaw ko ang aking braso kahit kaunti, maaabot ko ito. Itinuon ko ang lahat ng lakas ko. Lahat ng galit, lahat ng determinasyon. Kaya mo, Althea. Kaya mo. At doon, sa unang pagkakataon, may gumalaw. Ang aking kaliwang kamay, hindi buong buo pero may isang daliri na kumibot. Isang maliit na paggalaw. Pero para sa akin, ito ay isang himala. Salamat, bulong ko. Hindi alam kung kanino ako nagpapasalamat. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo. Nakita niya ang aking kamay na nakakuyom at tumigil siya. Walang sinabi, pero sa kanyang mga mata, may nakita akong pag-asa. Lorenzo? Tawag ko, ang boses ko ay nanginginig. Kailangan ko ng tulong. Lumapit siya. Umupo sa tabi ng kama. Tiningnan ako ng diretso sa mata. Anong kailangan mo? Sa bedside table, sa ilalim ng mga libro, may maliit na device. Tumango siya. Binuksan ang drawer at doon nakita niya ang recording device. Walang sinabi si Lorenzo. Tiningnan lang niya ito ng matagal at pagkatapos ay tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, may nakita akong pag-unawa. Hindi pagtataka, hindi pagdududa, kundi isang tahimik na suporta. Ito bang sinasabi mo? Tanong niya, boses na halos bulong. Opo, itinago ko ito bago ang aksidente. Hindi ko alam kung gumagana pa ba. Binuksan niya ang device at pinindot ang play. At doon, narinig namin ang boses ni Adrian. Malinaw, walang pag-aalinlangan. Pag nakuha natin ang lupa at ang pera sa insurance, ipapadala na natin siya sa facility. Doon walang makikinig sa kanya. Tumigil si Lorenzo, mukhang natulala, hindi kumikibo. Lorenzo? Tawag ko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko, sabi niya, ang boses ay paos. Alam ko ang plano ni Adrian. Kaya nga ako nandito. Kaya nga kita inaalagaan. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Alam ko anak ko si Adrian, sabi niya. Pero hindi ko alam kung paano siya naging ganito. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi ko hahayang saktan ka pa niya. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kamay kong kakakibot lang. Althea, gagamitin natin ito, sabi niya. Ang boses ay matatad. Gagamitin natin ang device na ito para ilantad siya.
Pero hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Kailangan mo ako. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Kailangan ko kayo, sagot ko. At sa unang pagkakataon, may ngiti sa aking mga labi. Tumango si Lorenzo. Itinago ang device sa kanyang bulsa. Magplano tayo, sabi niya. Pero hindi ngayon. Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Tumingin siya sa bintana, sa ulan na patuloy na bumubuhos. At pagdating ng panahon na yon, dagdag niya, wala nang makakapigil sa atin. At doon, sa gitna ng ulan at dilim, nagsimula ang aming plano. Ang ulan ay tumila na noong magising ako kinaumagahan. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang recording device. Ang maliit na plastic na bagay na yon na hawak-hawak ko kagabi. Ang tanging sandata ko laban sa taong pinakasalan ko. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malalim, narinig ko na ang mga boses sa labas ng bintana. Hindi ko maintindihan kung bakit pinatutuloy pa niya yon, sabi ng isang boses na kapitbahay. Si Aling Nena, ang matandang babae na laging nakikialam sa buhay ng iba. Kung ako sa kanya, ipapasok ko na yan sa home care. Sayang lang ang pera at oras. Oo nga, sang-ayon ng isa pa. At iyong biyenan niya, araw-araw nandyan. Ano bang ginagawa niya sa bahay na yon? Baka naman may ibang motibo. Matanda na nga, hindi pa marunong lumayo. Naramdaman ko ang pag-igit ng aking dibdib. Hindi dahil sa sinabi nila tungkol sa akin. Sanay na akong marinig yon. Kundi dahil kay Lorenzo. Ang lalaking hindi ko lubos na kilala nun, ang siyang nag-aalaga sa akin araw-araw, ay pinag-uusapan nila ng masama. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, ngunit sinubuka kong sumigaw. Ang boses ko ay mahina, garalgal, dahil sa 3 buwang hindi paggamit. Ngunit sapat na para marinig ni Lorenzo na nasa kusina. Lorenzo? Tawag ko, at nagulat ako sa sariling boses. Lorenzo, pakiusap! Mabilis siyang dumating, ang nooy may bahid ng pag-aalala. Ano nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling ako. Lumabas ka, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na wala silang karapatang magsalita ng ganoon tungkol sa'yo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na kumislap sa mga mata ni Lorenzo. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Hindi galit, kundi isang tahimik na determinasyon. Tumiin siya sa akin ng matagal, parang sinusukat ang aking intensyon bago tumango. Sandali lang, sabi niya at lumabas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at pagkatapos ang boses ni Lorenzo. Malinaw, matatag at hindi katulad ng tahimik na lalaking kilala ko. Aling Nena, Mrs. Santos, bati niya at ang tono ay hindi bastos ngunit may bigat. Narinig ko ang usapan ninyo at nais kong linawin. Hindi ako nananatili rito dahil may masamang motibo. Nananatili ako rito dahil ito ang anak kong babae, kahit hindi siya dugo ko. Siya ang asawa ng anak ko at pamilya ko siya. Ah, Lorenzo, sabi ni Aling Nena at ang boses ay nag-iba. Hindi na mapanghusga, kundi nagugulat. Hindi naman namin ibig sabihin. Alam ko kung ano ang ibig ninyong sabihin. Putol ni Lorenzo at ang boses ay nanatiling kalmado. At hindi ko kailangan ng paliwanag, ngunit nais kong malaman ninyo. Ang babaeng yun sa loob, si Althea, ay isang guro. Isang taong nagturo sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Siya ay isang mabuting tao. At hangat ako ang nandito, hindi ko hahayaang siraan siya ni Numan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling yon, naramdaman ko ang pag-initiating ng aking mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Proteksyon. May isang taong naninindigan para sa akin. Narinig ko ang mga yabag ni Lorenzo na bumalik sa loob at nang pumasok siya sa kwarto, ang kanyang mukha ay kalmado, parang walang nangyari. Umupo siya sa tabi ng aking kama at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang gawin yon, sabi ko at ang boses ay nanginginig. Para sa akin. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na malalim. Isang sakit na hindi niya kailanman ipinakita sa akin.
Ginawa ko ito para sa'yo, sabi niya, at para sa aking sarili. Hindi ko maaring panuuri na sinisira nila ang isang taong hindi nila kilala. Natahimik ako. Sa loob ng 3 buwan, nakita ko si Lorenzo bilang isang tahimik na tagapag-alaga. Isang lalaking gumagawa ng kanyang tungkulin, ngunit hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng kanyang mga mata. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tao. Isang tao na may sariling sakit, sariling pinagdadaanan. Lorenzo! Sabi ko, at ang pangalan ay parang bago sa aking mga labi. Bakit mo ito ginagawa? Hindi mo ako anak. Hindi mo ako obligasyon. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumingin siya sa bintana, sa kalangitan na unti-unting lumilinaw. At nang magsalita siya, ang boses ay tahimik, puno ng alaala. Nung buhay pa ang aking asawa, simula niya, si Rosa, meron kaming anak na babae. Maliit pa siya nung mamatay siya. 6 na taong gulang. Siya ang liwanag ng aming buhay. At nang mawala siya, nawala rin ang isang bahagi ng aking puso. Napako ang aking tingin sa kanya. Hindi ko alam ito. Hindi ko alam na may anak siyang namatay. Hindi ko alam, bulong ko. Hindi ito alam ng marami, sabi niya. At ang boses ay nanatiling kalmado. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito pinag-usapan. Si Adrian ay bata pa noon, at hindi ko nais na madagdagan ng kanyang pasanin. Ngunit kapag nakikita kita, Althea, nakikita ko ang anak kong babae. Hindi sa itsura, kundi sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo, sa iyong kabaitan, sa iyong lakas. Huminto siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Luha na mabilis niyang pinunasan, parang nahihiya. Kaya kapag sinasabi kong ginagawa ko ito para sa iyo, sabi niya, hindi ito tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Isa pagmamahal na hindi ko na naipadama sa aking anak, ngunit maaari kong ipadama sa iyo. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ang mga luha ay bumagsak at hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa 3 buwang pag-iisa, sa 3 buwang paniniwala na walang may pake sa akin, sa 3 buwang pagdududa sa sarili kong halaga. At ngayon, narito ang isang lalaki, isang biyenang hindi ko lubos na kilala, na nagsasabi sa akin na mahalaga ako, na may halaga ako. Lorenzo? Sabi ko, at ang boses ay basag. Paano mo nagawang manatili? Sa kabila ng lahat, sa kabila ng ginagawa sa akin ng anak mo? Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matigas. Hindi galit, kundi isang tahimik na paghatol. Alam ko kung ano ang ginagawa ni Adrian, sabi niya, at ang mga salita ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Alam ko ang tungkol sa mga gamot. Alam ko ang tungkol sa plano niyang ipadala ka sa pasilidad. Alam ko ang lahat. Ang mundo ay tila huminto. Napatigil ako. Ang mga mata ay dilat. Ano? Bulong ko. Paano mo? Alam ko na nung una pa lang. Sabi niya, at ang boses ay nanatiling kalmado. Ngunit may bigat na hindi ko pa naririnig. Nakita ko ang mga pagbabago sa kanya. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Hindi bilang asawa, kundi bilang hadlang. At nang magsimula siya magsalita tungkol sa pera, tungkol sa iyong mga ari-arian, alam kong may mali. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko at ang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo ako binalaan? Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Panghihinayang. Dahil hindi ako sigurado, sabi niya. Hindi ko nais na magkamali. Hindi ko nais na sirain ang pamilya namin kung sakaling ako ay nagkakamali. Ngunit nang makita ko ang recording device na yon kagabi, nang marinig ko ang pag-uusap na yon, alam kong tama ang aking hinala. Napalunok ako. Kaya naman kayo nanatili. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil gusto ninyong protektahan ako? Tumango siya.
Gusto kong protektahan ka. At gusto kong ilantad ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para sa katarungan. Sa sandaling yon, may nagbago sa akin. Ang takot na daladala ko sa loob ng 3 buwan ay nagsimulang mawala. Pinalitan ng isang bagay na mas matibay. Tiwala. Hindi ang bulag na tiwala na ibinigay ko kay Adrian nung una, kundi isang tiwala na kinita, na pinatunayan sa pamamagitan ng mga kilos, hindi mga salita. Lorenzo, sabi ko, at ang boses ay matatag. Kailangan kong malaman, handang-handa ba kayong gawin ito? Ang harapin ang inyong anak? Ang ilantad siya? Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Isang apoy. Isang determinasyon na hindi kayang patayin. Si Adrian ay aking anak, sabi niya. Ngunit hindi yun nangangahulugang bulag ako sa kanyang mga kasalanan. Ang pagmamahal sa isang anak ay hindi nangangahulugang pagpapakasasa sa kanyang kasamaan. At kung kinakailangan, haharapin ko siya. Haharapin ko ang katotohanan. Para sa iyo. Napaluha akong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaginhawahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, hindi ako nag-iisa. May plano ka ba? Tanong ko, at ang boses ay pabulong. Umiling siya. Wala pa, ngunit meron tayong recording. Meron tayong katotohanan, at meron tayong oras. Kailangan lang nating maghintay ng tamang panahon. At kung hindi dumating ang tamang panahon, tanong ko. Tumingin siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay matigas, ngunit may init. Kung hindi dumating ang tamang panahon, sabi niya, gagawin natin ito. Gagawin natin ang ating sariling panahon. Sa sandaling yon, sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalan ng katiyakan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pag-asa. Hindi ang marupok na pag-asa na dala ng aking kaliwang kamay noon kagabi, kundi isang mas matibay, mas malalim na pag-asa na nagmumula sa kaalaman na may kasama ako, na hindi ako nag-iisa. Lorenzo? Sabi ko, at ang pangalan ay parang isang panalangin. Salamat. Nung umiti siya, isang bihirang ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang kabait na hindi ko alam na nariyan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi niya. Pamilya tayo, at ang pamilya ay nagtutulungan. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang isang biyenan, hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang kakampi. Isang tao na handang ipagsapalaran ang lahat para sa akin. Isang tao na, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ay may pinakamalakas na puso sa lahat. Magtutulungan tayo, sabi ko, at ang mga salita ay parang isang pangako. Ilalantad natin ang katotohanan, hindi para sa atin, kundi para sa katarungan. Tumango siya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong apoy na nararamdaman ko sa aking dibdib. Para sa katarungan, ulit niya. At doon sa tahimik na kwarto, sa gitna ng mga anino at pag-aalinlangan, 2 tao ang nagkasundo. Hindi bilang magkamag-anak, kundi bilang magkakampi. Handa nang harapin ang anumang darating. Handa nang ilantad ang katotohanan. Umaga noon, nang unang beses kong maramdaman na may pag-asa pa pala akong mabubuhay. Hindi iyong pag-asang dala ng gamot o ng magandang panahon, kundi iyong klase ng pag-asang nagmumula sa pagkakaroon ng kakampi. Si Lorenzo, na tahimik na nakaupo sa tabi ng aking higaan, ay hawak ang isang lumang notebook na puno ng mga sulat kamay na tala. Ano yan? Tanong ko, ang boses ko ay mahina, ngunit may halong kuryosidad. Ang mga resibo ng lahat ng binili ni Adrian gamit ang pera mo. Sagot niya, ang mga mata ay nakatuon sa pahina. Simula nung aksidente, tinrack ko lahat. Ang lupa, ang sasakyan, ang mga gamot na hindi naman niya binibili para sa'yo, kundi para sa sarili niya. Napasinghap ako. Paano mo nakuha lahat to? May mga kakilala ako sa munisipyo. Matagal na akong nakatira dito, Althea.
Kilala ko ang mga taong nagpapatakbo ng mga opisina. Hindi nila alam na may itinatago akong kopya ng lahat ng transaksyon. Kinuha ko ang notebook. Ang mga pahina ay manipis na at puno ng mga sulat na halos hindi na mabasa. Ngunit sa bawat numero, sa bawat pangalan, nakita ko ang ebidensya ng kasakiman ng taong pinakasalan ko. May kopya ka ba ng titulo ng lupa? Tanong ko. Ang aking mga daliri ay sumusunod sa mga linya ng sulat. Mayroon. Nasa safe deposit box sa bangko. Hindi alam ni Adrian na may account ako roon. Tumingin ako sa kanya. Ang 60 taong gulang na lalaking ito na hindi ko lubos na kilala noon, ngunit ngayon ay parang siya na ang aking tanging pamilya. Bakit mo to ginagawa, Lorenzo? Anak mo si Adrian. Tumigil siya sa pagbabasa at tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sakit. Yung klase ng sakit na hindi mo kayang itago kahit gaano mo pa subukang maging matatag. Dahil hindi ko siya nakilala, itinuring kong anak ang isang taong hindi ko dapat ipinagmalaki. Ngunit ikaw ang nagpakita sa akin kung anong ibig sabihin ng maging pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa puso. Naamdaman ko ang pag-igting sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ito ba ay kalungkutan o kagalakan. Siguro pareho. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya, sabi ko. Ibinalik ang aking atensyon sa notebook. Ang recording na itinatago ko, sapat ba ito? Hindi pa. Malinaw na sagot niya. Kailangan natin ng patunay na siya mismo ang nagplano ng lahat. Ang recording mo ay nagpapakita ng kanyang mga sinabi, ngunit kailangan natin ng ebidensya na siya mismo ang kumilos. Paano natin makukuha yon? Ngumiti si Lorenzo at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng tuso sa kanyang mga mata. May plano ako. Kinagabihan nang dumating si Adrian mula sa trabaho, naramdaman ko kaagad ang pagbabago sa kanyang tindig. Hindi siya ngumiti. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Diretso siyang pumunta sa kusina at narinig ko ang pagbukas ng refrigerator. Nasaan si Lorenzo? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Sa labas, sagot ko. Pinipilit kong maging kalmado. Nagdidilig ng mga halaman. Palagi na lang siyang nandito, reklamo niya. Bumalik sa sala na may dalang beer. Hindi ba siya napapagod? Matanda na siya. Siya ang nag-aalaga sa akin. Malumanay kong sagot. Ikaw naman ay laging nasa trabaho. Tumigil siya sa pag-inom at tinitigan ako. Sa kanyang mga mata nakita kong isang bagay na hindi ko nakita nun. Hinala. Anong pinag-uusapan niyo ni Lorenzo? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Palagi na lang kayo nag-uusap. Anong tinatago niyo sa akin? Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod. Wala naman. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga gamot ko. Talaga? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang amoy ng alak ay bumabalat sa aking pandama. Kasi napansin ko, parang iba ka na. Parang may alam ka. Pinilit kong ngumiti. Wala akong alam, Adrian. Ano bang dapat kong malaman? Tumitig siya sa akin ng matagal, at sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit alam kong may nagbago. Baka nag-i-imagine ka lang, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig kahit na pinipilit kong maging matatag. Pagod ka na. Uminom ka ng tubig. Hindi siya sumagot. Binalingan niya ako ng tingin at umalis, iniwan akong mag-isa sa aking higaan. Ngunit bago siya umakyat ng hagdan, narinig ko siyang bumulong. May itinatago ka, Althea, at malalaman ko rin yan. Kinabukasan, nang malaman ni Lorenzo ang nangyari, naramdaman ko ang tensyon sa kanyang panga. Nakaupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kailangan nating bilisan, sabi niya. Kung naghihinala na siya, hindi na tayo makapaghihintay. Paano? Wala pa tayong sapat na ebidensya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matindi. May kakilala ako, isang abogado na nagtatrabaho sa piskalya. Matagal na siyang may hinahanap na dahilan para kasuhan si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Si Adrian ay may kasong kinasasangkutan nung nakaraan. Isang negosyo na hindi naging maayos. May mga taong nalugi dahil sa kanya.
Hindi lang ikaw ang biktima, Althea. Napabuntong hininga ako. Ang impormasyong ito ay bago sa akin. At kahit papaano, nadagdagan nito ang aking pag-asa, ngunit pati na rin ang aking takot. Kailan tayo makikita ng abogado na to? Tanong ko. Bukas ng gabi. Sasabihin ko kay Adrian na may bibilin akong gamot sa probinsya. Hindi siya maghihinala. Pero paano kung malaman niya? Hinawakan ni Lorenzo ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit mainit. Althea, alam kong natatakot ka. Ako rin. Ngunit kung hindi natin ito gagawin na yon, baka wala na tayong pagkakataon pang muli. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang parehong takot at determinasyon na nararamdaman ko. Oo, natatakot ako. Ngunit higit sa takot, gusto kong mabawi ang aking buhay. Sige, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Gagawin natin. Ngunit sa sandaling yon, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Si Adrian ay maagang umuwi at sa kanyang mga mata may kakaibang kislap. Yung klase ng kislap na nagpapahiwatig na may alam siya. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Wala! Mabilis na sagot ni Lorenzo, tumayo mula sa kanyang upuan. Pinapakain ko lang si Althea. Talaga? Lumapit si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Kasi parang may seryoso kayong pinag-uusapan. Parang may plano kayo. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ang silid ay tahimik at sa likod ng aking isipan, alam kong may isang bagay na hindi tama. Si Adrian ay may alam. At sa sandaling yon, napagtanto ko na ang aming paghahanda ay hindi magiging kasing lihim ng aming inaasahan. Ang init ng silid. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa presensya ni Adrian na nakatayo pa rin sa harapan namin, ang mga mata ay nakaipit sa akin na parang hinahanap ang kahinaan. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat segundo ay parang minutong lumalabas sa kontrol. Anong plano? Ulit ni Adrian. Ang boses ay pababa ng pababa, malamig at mapagbantay. Kasi alam ko may itinatago kayo. Dalawa kayo, laging nag-uusap, laging may sikreto. Tiningnan ko si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot, pero nakita ko ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Sa loob ng ilang buwan na pag-aalaga niya sa akin, natutunan kong basahin ang kanyang mga katahimikan. At sa sandaling yon, alam kong iniisip niya kung paano ako poprotektahan. Wala kaming itinatago, sagot ko. Sinisikap kong maging matatag ang boses. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga gamot ko, wala nang iba. Nuumiti si Adrian, pero hindi yon ngiting totoo. Ah, ganun ba? Bakit ang notebook ng tatay mo puno ng mga sulat tungkol sa akin? Bakit may mga dokumento sa bangko na hindi ko alam? Nanlamig ang dugo ko. Paano niya nalaman? Tiningnan ko si Lorenzo, at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong tanong. Ang notebook na yon ay itinatago namin sa ilalim ng kutsyon, sa likod ng mga una na hindi ginagalaw ni Adrian. Pero paano kung may nahanap siyang paraan para hanapin ito? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ay kalmado pero may bahid ng pag-iingat. Wala akong notebook na puno ng tungkol sa'yo. Talaga? Umakto si Adrian. Lumapit sa mesa at binuksan ang drawer. At doon ko nakita ang notebook ni Lorenzo. Hawak ni Adrian na parang tropeo ng digmaan. Ito, ano to? Bakit may mga tala ka tungkol sa mga transaksyon ko? Tungkol sa lupa? Tungkol sa insurance? Ang puso ko ay tumibok ng malakas. Ang notebook na iyon, ang aming susi sa katotohanan. Ang mga tala ni Lorenzo, ang mga dokumento, ang lahat ng ebidensya na aming pinaghirapang tipunin. At nasa kamay na ni Adrian, bukas, nakalantad. Tingnan mo, sabi ni Adrian, binuklat ang mga pahina. Nakalagay dito ang lahat ng galaw ng pera ko, ang mga dokumento sa bangko, pati ang mga pangalan ng mga taong kausap ko. Bakit mo itinatago to, tatay? Bakit mo ko inaalam? Hindi kita inaalam,
Sagot ni Lorenzo. Ang boses ay bahagyang nanginginig pero hindi sumusuko. Inaalagaan ko lang ang aking manugang. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang pera, kung paano ito ginagastos. Napasinghap si Adrian. Ah, ganun ba? Kaya pala. Kaya pala laging may usapan kayo. Kaya pala laging may plano. Ibinagsak niya ang notebook sa mesa. Ang mga pahina ay kumalusko sa biglaang paggalaw. Akala mo hindi ko alam? Akala mo hindi ko nakikita ang mga mata niyo kapag nag-uusap kayo? Mga mata na parang may alam na hindi ko dapat malaman. Naramdaman ko ang pag-igting sa aking mga balikat. Ang kaba ay lumalaki, kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong protektahan ang device, ang recording device na itinago ko sa ilalim ng aking unan, ang tanging ebidensya na maglalantad sa lahat ng kasamaan ni Adrian. Wala kaming plano, sabi ko. Sinisikap kong maging kalmado. Tingnan mo, Adrian. Alam kong nag-aalala ka. Pero hindi mo kailangan mag-alala. Wala kaming itinatago sa'yo. Talaga? Tumalikod si Adrian. Ang mga mata ay naglilibot sa silid, parang may hinahanap. At doon ko nakita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang paghinala ay naging katiyakan. Bakit parang may hinahanap ka sa ilalim ng unan mo? Napatingin ako sa aking kamay. Nasa ilalim pa rin ng unan ang recording device, nakatago sa isang maliit na bulsa na tinahi ko mismo. Pero ang kilos ko, ang pagpikit ng aking mga mata, ang bahagyang paggalaw ng aking kamay, ay nagtraidor sa akin. Wala akong hinahanap, mabilis kong sagot, pero huli na ang lahat. Lumapit si Adrian. Ang mga hakbang ay mabigat, ang bawat isa ay parang kulog sa aking dibdib. Althea, anong tinatago mo? Tanong niya. Ang boses ay pabulong na. Anong nasa ilalim ng unan mo? Wala, sabi ko. Ang boses ay nanginginig. Wala akong tinatago. Pero hindi siya nakinig. Inabot niya ang unan at bago ko pa ito mapigilan, hinila niya ito palayo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita ko ang recording device. Maliit, itim, ang pulang ilaw ay kumikislap pa rin. Ano to? Tanong ni Adrian. Ang boses ay malamig na parang yelo. Recording device? Itinatago mo to? Ina-record mo ako? Adrian, pakiusap, sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Pakinggan mo ako, may mga bagay na kailangan mong malaman. Anong kailangan kong malaman? Sigaw niya, ang mukha ay namula sa galit. Na may itinatago ka sa akin? Na may plano kayo ng tatay ko na sirain ako? Itinaas niya ang device. Ang mga daliri ay nanginginig. Sasabihin mo sa akin kung ano to? O ako mismo ang sisira nito? Adrian, wag! Sigaw ko, ang boses ay puno ng desperasyon. Pakiusap, wag mong sirain yan. May mga ebidensya yan. Naputol ang aking mga salita nang mapagtanto ko ang aking pagkakamali. Ang mga mata ni Adrian ay lalong lumaki. Ang galit ay pinalitan ng takot at paghihinala. Ebidensya? Anong ebidensya? Tanong niya, ang boses ay pababa ng pababa. Ebidensya laban sa akin? Laban sa sarili mong asawa? Adrian, pakiusap, sabi ko. Ang mga luha ay tumutulo na. May mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na kailangan mong malaman bago mo husgahan ako. Wala akong kailangang malaman, sigaw niya at sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang device at binagsak ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay tumagos sa aking dibdib. Parang may pumunit sa akin mula sa loob. Hindi! Sigaw ko. Ang boses ay puno ng sakit. Adrian, wag! Pero huli na ang lahat. Ang device ay nagkalat sa sahig, ang mga piraso ng plastik at metal ay nakakalat. Ang pulang ilaw ay patay na. Ang lahat ng aming pinaghirapan, ang mga pag-uusap, ang mga pag-amin, ang mga ebidensya, ay nasa sahig na, sira, walang silbi. Tumalikod si Adrian, ang mukha ay puno ng tagumpay. Ganun pala yun ha? Akala mo makakatakas ka? Akala mo may laban ka? Ngumisi siya. Ang ngiti ay puno ng pang-aalipusta. Wala kang ebidensya, Althea. Wala kang laban. At wala kang magagawa, kundi manatili sa akin. Pero bago pa man siya makalayo, narinig ko ang paggalaw mula sa gilid. Si Lorenzo, na tahimik na nakatayo sa sulok, ay biglang kumilos.
Mabilis siyang lumapit. Inabot ang mga piraso ng device sa sahig at bago pa man makareact si Adrian, tumakbo siya papunta sa pinto. "Tatay!" Sigaw ni Adrian, ang boses ay puno ng galit. "Bumalik ka dito! Ibalik mo yan!" Pero hindi tumigil si Lorenzo. Binuksan niya ang pinto at sa isang iglap, nawala siya sa dilim ng koridor. Narinig ko ang mga hakbang ni Adrian na humahabol. Ang mga sigaw ay nagiging malayo. "Lorenzo!" Sigaw ko. Ang boses ay puno ng takot. "Lorenzo, bumalik ka!" Ngunit walang sumagot. Ang silid ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang pagtibok ng aking puso. Naramdaman ko ang kaba na kumakalat sa aking dibdib. Ano nangyari kay Lorenzo? Nakatakas ba siya? Nasugatan ba siya? Ilang minuto ang lumipas at narinig ko ang pagbalik ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga kamay ay nakakuyom. "Tumakas," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Tumakas ang tatay mo. Dala ang mga piraso ng device." Naramdaman ko ang pag-ahon ng takot sa aking dibdib. "Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya?" "Wala akong ginawa," sigaw ni Adrian. "Tumakas siya bago pa man ako makahabol. Pero alam ko babalik siya. Babalik siya para sa'yo." Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta. "At kapag bumalik siya, sigurado akong may kasama siyang problema. Kaya mas mabuti pang manatili kang tahimik, Althea. Manatili kang tahimik at walang mangyayaring masama sa'yo." Tumalikod siya at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagkasara ay nag-iwan ng katahimikan, mabigat at nakakatakot. Naramdaman ko ang mga luha na bumabagsak sa aking mga pisingi. Hindi dahil sa sakit ng pagkawala ng device, kundi dahil sa takot para kay Lorenzo. Ang matandang lalaki na nag-alaga sa akin, na nagtanggol sa akin, na naging ama na hindi ko inaasahan, nasaan na siya? Ano nangyari sa kanya? Ilang oras ang lumipas at wala pa ring balita. Narinig ko ang mga hakbang sa labas, ang mga boses na pabulong, pero hindi ko makita kung sino sila. Ang aking katawan ay paralisado. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay o paa. Ang tangking magagawa ko ay maghintay, magdasal, at umasa. At pagkatapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Lorenzo, ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga damit ay puno ng alikabok. May sugat sa kanyang no, ang dugo ay tuyo na. Pero sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bagay, ang memory card ng recording device, buo, hindi nasira. "Lorenzo!" Sigaw ko. Ang boses ay puno ng relief at takot. "Anong nangyari sa'yo? Nasugatan ka!" "Okay lang ako," sabi niya. Ang boses ay pagod pero matatag. "Nakuha ko ang memory card. Hindi alam ni Adrian na may backup ako." Tiningnan ko siya. Ang mga luha ay bumabagsak muli. "Pero ang sugat mo?" "Maliit na bagay," sabi niya, ngumiti ng pilit. "Mas mahalaga na ligtas ito." Itinaas niya ang memory card. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng lampara. "May laban pa tayo, Althea. Hindi pa tayo tapos." Naramdaman ko ang pag-ahon ng pag-asa sa aking dibdib. Kahit na ang takot ay naroon pa rin. Ang aming plano ay nasira. Ang device ay sira. Pero ang memory card, ang pinakamahalagang bahagi, ay ligtas. "Pero paano natin ito gagamitin?" Tanong ko. Ang boses ay nanginginig. "Wala na tayong device. Paano natin ilalantad si Adrian?" Ngumiti si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "May plano ako," sabi niya. "Pero kailangan nating maghintay. Kailangan nating maging matalino. At higit sa lahat, kailangan nating maging matapang." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. "Handa ka ba, Althea? Handa ka bang harapin ang lahat ng ito?" Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ang takot at pag-asa ay naglalaban sa aking dibdib. Pero sa likod ng lahat ng yon, may isang bagay na mas malakas, ang determinasyon. Ang pagnanais na mabawi ang aking buhay, ang aking pangalan, ang aking dignidad. "Oo," sabi ko. Ang boses ay matatag. "Handa na ako."
At sa sandaling yon, alam kong magpapatuloy kami. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot, magpapatuloy kami. Dahil ang katotohanan ay hindi maaring itago magpakailanman. At sa lalong madaling panahon, ilalabas namin ito sa liwanag. Ang umaga ng paglalantad ay dumating na parang isang dagundong ng kulog na matagal nang ipinagdasal at pinaghandaan. Mula sa bintana ng aking silid, nakita ko ang mga kapitbahay na nagkakatipon sa ibaba, mga mukhang puno ng pag-usisa. Ilan ay may dalang pagkain, ilan ay may dalang mga tanong na hindi nila kayang itago sa kanilang mga mata. Ang barangay hall ay inihanda para sa isang pagtitipon na hindi nila alam ay magbabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa akin. Naramdaman ko ang presensya ni Lorenzo sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa aking wheelchair. Sa loob ng mga araw na ito, ang kanyang mga palad ay naging aking kaligtasan. Ang mga kamay na nagpapaligo sa akin, nagpapakain, at ngayon ay magtutulak sa akin patungo sa katotohanan. "Althea," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng lakas. "Nasa akin ang lahat. Ang memory card, ang mga kopya ng recording, ang mga dokumento ng lupa at insurance na sinubukan niyang nakawin. Handa na ang lahat." Tumango ako. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Paano kung hindi nila maniwala sa akin? Paano kung isipin nilang gawa-gawa lang ang lahat? Lumuhod si Lorenzo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng may lalim. Hindi ka nila kailangang maniwala agad. Kailangan lang nilang marinig ang katotohanan. At kapag narinig nila, hindi nila ito maikakaila. Sa sandaling yon, may kumatok sa pinto. Si Kapitan Reyes, ang aming barangay captain, ay nakatayo sa may pintuan na may dalang clipboard. "Lorenzo, handa na ang lahat. Ang mga kapitbahay ay naghihintay. May mga pulis din na dumating mula sa istasyon." Sumulyap ako kay Lorenzo, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. "Handa na ba tayo?" tanong niya. "Oo," sagot ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng kaba na bumabalot sa aking dibdib. Handa na ako. Ang pagtulak ng wheelchair patungo sa barangay hall ay tila isang mahabang paglalakbay. Ang bawat pagliko ng gulong ay may dalang alaala. Ang mga araw na ako ay nakakulong sa aking silid, ang mga gabing natutulog akong may takot na baka may mangyari pa sa akin, ang mga sandaling nakita ko ang aking sarili sa salamin at hindi ko na nakilala ang taong nakatingin sa akin. Nang pumasok kami sa barangay hall, bumulong ang mga tao. Narinig ko ang mga pabulong na komento. "Si Althea, parang wala naman siyang sakit sa pag-iisip. Bakit nila ito ginagawa? Saan ba si Adrian?" Ang mga mata nila ay nakatuon sa akin. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may pagdududa. Sa harap ng hall, may maliit na entablado kung saan nakaupo si Kapitan Reyes, kasama ang 2 pulis at isang kinatawan mula sa munisipyo. Sa gilid, nakita ko ang aking abogado, si Attorney Villanueva, na siyang tumulong kay Lorenzo na ihanda ang lahat ng legal na dokumento. "Magandang umaga sa inyong lahat," simula ni Kapitan Reyes. "Maraming salamat sa inyong pagdating. Alam ko na marami sa inyo ang may mga katanungan tungkol kay Althea at sa kanyang kalagayan. Kaya naman tayo nagtipon dito ngayon, upang linawin ang mga bagay-bagay at marinig ang kanyang panig." Naramdaman ko ang kamay ni Lorenzo sa aking balikat, isang banayad na pindot na nagsasabing, "Kaya mo ito." Huminga ako ng malalim at pinagmasdan ang mga mukha ng aking mga kapitbahay. Ang mga taong minsang tumingin sa akin ng may paghuhusga, ang mga taong naniwala sa mga kasinungalingan ni Adrian. "Althea?" tawag ni Kapitan Reyes. "May sasabihin ka ba sa amin?" Tumanga ako at pinagmasdan ang mga tao. "Mga kababayan," simula ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit pilit kong pinatatag. "Alam ko na sa mga nakaraang buwan, marami akong naging pagkakamali sa inyong paningin. Marami sa inyo ang nakakita sa akin sa mga video na hindi ko maipaliwanag. Marami ang nakarinig ng mga kwento tungkol sa akin na hindi ko alam kung saan nanggaling." Huminto ako at tumingin kay Lorenzo na tumanggo sa akin. Ngunit ngayon,
Nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan. Ang katotohanang itinago sa akin at ang katotohanang sinubukan ng aking asawa na si Adrian na ilibing kasama ng aking dignidad. Nagpalitan ng tingin ng mga tao. May mga bulong-bulungan, ngunit hindi ako nagpatinag. Lorenzo, sabi ko, pakiusap, i-play ang recording. Tumayo si Lorenzo at lumapit sa maliit na mesa kung saan may nakaset na laptop at speaker. Ang kanyang mga kamay ay bahaging nanginginig habang inilalagay ang memory card sa laptop. Ang silid ay natahimik. Lahat ay nakatuon sa kanya. At saka nagsimula ang recording. Kailangan kong mawala siya sa eksena. Sabi ng abogado ko, kung mapapatunayan nating hindi na siya makapagdesisyon para sa sarili, makokontrol natin ang lahat. Ang lupa, ang insurance, ang lahat. Ang boses ni Adrian ay pumuno sa silid. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang mga bulong ng pagkagulat mula sa mga tao. May ilang natigilan, may ilang napatingin sa isa't isa ng may pagdududa. Pero paano kung may magtanong tungkol sa kanyang kondisyon? Yon ang boses ng hindi ko kilalang lalaki, ang kasamahan ni Adrian sa plano. Sasabihin natin na lumalala ang kanyang sakit, na may mga araw na hindi siya makapag-isip ng maayos. Nagawa ko na ang mga video, mga clip na kunwari ay nadedelirio siya, nag-uusap mag-isa, pati ang mga gamot na pampatulog, ihahalo ko sa kanyang pagkain. Hindi niya malalaman, hindi niya maririnig, hindi siya makakapagsalita. Ang bawat salita ay parang saksak sa aking puso. Ngunit sa parehong oras, may kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang mga taong nakikinig ay tahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagbabago, mula sa pagdududa, patungo sa pagkagulat, patungo sa takot. At si Lorenzo? Tanong ng lalaki sa recording. Ang matandang yon? Hayaan mo siyang mag-alaga. Hayaan nating siya ang maging kaawa-awa. Kung kailangan, sisirain natin ang kanyang pangalan. Sasabihin natin siya ang nagpapahirap kay Althea, na siya ang may gusto sa kanyang pera. Madaling sirain ang isang matandang walang kalaban-laban. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Lorenzo sa aking balikat. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, ng sakit, at ng pagpapasya. Nang matapos ang recording, ang silid ay napuno ng katahimikan. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. At saka, unti-unti, nagsimula ang mga bulong. Si Adrian? Talaga? Ang sama ng loob niya. Paano nagawa ng isang asawa yon sa kanyang asawa? Bumukas ang pinto ng barangay hall at pumasok si Adrian kasama ang 2 pulis. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang mga mata ay nagsisilip at lipat sa mga tao, sa entablado, sa akin. Ano itong pinagsasabi ninyo? Althea, anong kalokohan itong ginagawa mo? Hindi ito kalokohan, Adrian. Sagot ko, ang aking boses ay matatag. Ito ang katotohanan. Anong katotohanan? Pinagsasabihan ka lang ng mga tao ng kung ano-ano. Ang recording! Putol ni Kapitan Reyes. Ang kanyang boses ay seryoso. Narinig namin ang lahat, Adrian. Ang iyong boses, ang iyong plano. May mga saksi kami dito. Namutla si Adrian. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng takas. Ngunit wala. Ang mga pulis ay lumapit sa kanya. Ang isa ay may dalang posas. Adrian Santos, sabi ng isa sa mga pulis, ikaw ay inaaresto sa mga kasong panloloko, pagnanakaw ng ari-arian, at pagtatangka na siraan ng iyong asawa. May karapatan kang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa'yo. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. May mga sumigaw ng, "Huli siya!" May mga pumalakpak. Ngunit ang pinaka-nagulat sa akin ay ang pagtingin nila sa akin. Hindi na may awa. Hindi na may pagdududa. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pagkilala. Ang pagkilala na ako ay biktima. Hindi ang salarin. Althea? Tawag ni Kapitan Reyes. May gusto ka bang sabihin bago naladalhin si Adrian? Tumingin ako kay Adrian, ang lalaking minsang minahal ko, ang lalaking nanghako ng habang buhay, ang lalaking nagtaksil sa akin sa pinakamalupit na paraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit,
Ngunit sa likod ng galit, nakita ko ang takot. Wala na akong sasabihin sa kanya, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ang korte na ang bahala sa kanya. Hinatak ng mga pulis si Adrian palabas ng barangay hall. Ang mga tao ay nagsimulang magtulakan upang makita siya. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon kay Lorenzo. Ang lalaking nakatayo sa tabi ko. Ang lalaking hindi ko kadugo, ngunit naging mas ama pa sa aking tunay na ama. Lorenzo? Sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Salamat. Umiling siya, ang kanyang mga mata ay basa. Hindi mo kailangan magpasalamat, Althea. Ikaw ang aking pamilya, at ang pamilya hindi mo pinapabayaan. Ngunit hindi natapos doon ang pagtitipon. Tumayo si Lorenzo sa harap ng mga tao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Mga kababayan, simula niya. Alam ko na sa mga nakaraang buwan, may mga nagsalita tungkol sa akin. May mga nagsabi na ako ang nagpapahirap kay Althea. May mga nagsabi na ako ang may gusto sa kanyang pera. Ngunit na yon, na narinig ninyo ang katotohanan, nais kong sabihin ang aking panig. Huminto siya at tumingin sa akin. Hindi ko kayo sinisisi kung nagduda kayo. Ngunit nais kong malaman ninyo, ang pag-aalaga ko kay Althea ay hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa utang. Hindi dahil sa anumang kapalit. Ginawa ko ito dahil nakita ko sa kanya ang isang anak na hindi ko nagkaroon. Isang anak na karapat-dapat sa pagmamahal at proteksyon. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha sa aking mga pisingi. Ang mga tao ay tahimik. Ang ilan ay napaiyak. Si Adrian ay aking anak, patuloy ni Lorenzo. At mahal ko siya. Ngunit ang pagmamahal sa isang anak ay hindi nangangahulugang sasang-ayon ka sa kanyang mga kasalanan. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtindig para sa katotohanan, kahit na ito ay laban sa iyong sariling dugo. Lumuhod siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga kamay. Althea, anak, patawad. Patawad sa lahat ng sakit na naranasan mo. Patawad sa mga araw na hindi mo alam kung sinino ang pagkakatiwalaan. Patawad sa lahat. Wala kang kasalanan, Lorenzo, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikak ang nagpakita sa akin na may pag-asa pa. Tumayo siya at hinarap ang mga tao. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang aking anak, si Althea. Hindi sa dugo, ngunit sa puso. At simula ngayon, ipagtatanggol ko siya hanggang sa huling araw ng aking buhay. Ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak. Ang ilan ay lumapit sa akin. Ang kanilang mga kamay ay humawak sa aking mga balikat. Ang kanilang mga mata ay puno ng paumanhin at pagmamahal. Althea, pasensya na, sabi ni Aling Rosa, ang aming kapitbahay na minsang nagsalita ng masama tungkol sa akin. Hindi namin alam. Patawarin mo kami. Wala kayong kasalanan, sagot ko. Si Adrian ang nagpakita sa inyo ng kasinungalingan. Hindi ninyo kasalanan na naniwala kayo. Nang gabing yon, nang ang lahat ay umuwi na at ang barangay hall ay tahimik na, nanatili ako kasama si Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking wheelchair. Itinutulak ako patungo sa aming tahanan. Ang bahay na minsang naging kulungan ko. Ngunit na yon ay naging simula ng aking kalayaan. Althea, sabi niya nang makarating kami sa aming pintuan. Kumusta ka? Ngumiti ako, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming buwan. Mabuti, Lorenzo. Sa unang pagkakataon, talagang mabuti. Dinala niya ako sa loob ng bahay at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang bigat ng mga pader. Ang bahay na ito ay hindi na kulungan. Ito ay tahanan. Bukas, sabi niya. May gagawin pa tayo. Ang mga dokumento ng lupa at insurance, kailangan nating ilipat ang lahat sa pangalan mo. Ikaw ang may-ari ng lahat ng ito, Althea, hindi si Adrian. Hindi kailanman. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay napuno ng pasasalamat. Lorenzo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan.
Hindi mo kailangan, sabi niya. Ang makita kang ngumiti, ang makita kang malaya, iyon na ang sapat na pasasalamat para sa akin. Nang gabing yon, habang nakahiga ako sa aking kama, pinagmasdan ko ang kisame at narinig ko ang mga tunog ng bahay, ang creaking ng sahig, ang hangin sa labas, ang malayang tahol ng aso. Ang mga tunog na minsang nagpaparamdam sa akin ng takot ay tila ngayon ay nagdadala ng kapayapaan. Hindi pa tapos ang lahat. May mga legal na proseso pa, may mga pagdinig sa korte, may mga bagay na kailangang ayusin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong kaya ko ang lahat. Hindi dahil sa ako ay malakas, kundi dahil may kasama ako. Isang taong naniniwala sa akin. Isang taong nagpakita sa akin na ang pamilya ay hindi laging dugo, kundi ang taong nananatili sa iyong tabi kahit na ang lahat ay bumitaw na. At sa pagtulog ko ng gabing yon, ngumiti ako sa dilim. Ang aking buhay ay hindi pa ganap na naibabalik, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Ang katotohanan ay nailabas na. At sa liwanag ng katotohanan yon, nagsisimula ang paghilom. Umaga nun, nang unang beses kong sinubukang igalaw ang aking daliri. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig doon, nakapikit ang mga mata. Hinihigpitan ang bawat kalamnan ng aking isipan. At saka, parang isang maliit na kidlat na dumaan sa aking braso, gumalaw ang hintuturo ko. Isang pulgada lamang, marahil. Ngunit para sa akin, yon ay isang milya. Nilingon ko si Lorenzo na nakaupo sa tabi ng bintana, nagbabasa ng lumang dyaryo. Hindi niya napansin. Kaya sinubukan kong muli at sa pagkakataong ito, gumalaw ang dalawang daliri. Isang tahimik na tawa ang lumabas sa aking mga labi. At saka lamang siya nag-angat ng tingin. May nangyari ba? Tanong niya, ibinaba ang dyaryo. Tingnan ninyo, bulong ko. Itinaas ang aking kamay. Hindi mataas, ngunit sapat na upang makita niya ang paggalaw ng aking mga daliri. Gumagalaw na sila. Hindi siya agad kumibo. Ngunit nakita ko ang paggunot ng kanyang no, ang bahagyang pag-iling na kanyang ulo, at saka ang ngiti, isang ngiting hindi ko madalas makita sa kanya. Tahimik siyang tumayo, nilapitan ako, at hinawakan ang aking kamay. Subo mong muli, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may nang ininig na saya. Ginawa ko, at sa pagkakataong ito, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mahigpit, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya ng aking mga daliri sa kanyang palad. Alam kong kaya mo, sabi niya. Yan lamang. Ngunit sa dalawang salitang yon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang tiwala, ang tahimik na pananalig na hindi niya kailanman binigkas ng malakas ngunit ipinakita sa bawat araw na siya ay nanatili. Simula nun, naging ritual na namin ang aking rehabilitasyon. Tuwing umaga, pagkaraan ng almusal na siya mismo ang nagluluto, lugaw na may luya, minsan itlog na malasado, minsan tuyo. Hahawakan niya ang aking mga kamay at gagabayan ako sa mga simpleng ehersisyo. Itataas ang braso, iikot ang pulso, igalaw ang mga daliri. Hindi ako nagsasalita tuwing ginagawa namin yon, ngunit sa bawat paggalaw, tila may bagong pinto na nagbubukas sa loob ko. Hindi lamang sa aking katawan, kundi sa aking puso. Ganito ba kayo nag-ersisyo nung kayo ay bata pa? Tanong ko isang umaga, pinagpapawisan na sa pagsisikap. Tumawa siya, isang bihirang tunog na parang kalansing ng lumang kampana. Hindi, nung bata ako, ang ersisyo ko ay mag-igib ng tubig mula sa balon. Mas mahirap yon kaysa dito. Pero mas masaya ito, sabi ko, nakangiti. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi awa, hindi lungkot, kundi isang uri ng pasasalamat. Oo, anya, mas masaya ito. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula akong umupo ng mas matagal, una sa wheelchair pagkatapos ay sa upuan. Tinulungan niya akong tumayo, ang kanyang mga braso ay matatag sa aking baywang, ang kanyang balikat ay parang pader na hindi ko kailanman naramdamang bumibigay. Sa bawat pagbagsak ko, hindi siya nagmamadaling buhatin ako. Hihintayin niya akong huminga, sasabihin niya handa ka na ba? At kapag tumango ako, saka lamang niya ako aalalayan.
Isang hapon, habang nakaupo kami sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga bata sa kalsada na naglalaro ng habulan, napag-usapan namin ang tungkol sa bahay. Kailangan kong ayusin ang mga papeles ng lupa, sabi ko. Ang lupa ng aking mga magulang. Tumango siya, hindi nagtatanong. Alam niya ang kwento, kung paanong sinubukan ni Adrian na agawin ito, kung paano ang kanyang pangalan ay halos mabura sa titulo. Ngunit hindi niya kailanman binanggit si Adrian sa akin. Tila may kasunduan kaming dalawa na ang pangalang yon ay hindi nabibigkasin sa aming tahanan. Kailangan mo ng kasama? Tanong niya lamang. Kung hindi kayo abala? Abala ako sa pag-aalaga sa'yo. Nakangiting sabi niya. Yan ang aking trabaho. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa mga salitang yon, may kumirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may taong nananatili, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto niya. Lolo, sabi ko, at ang tawag na yon ay natural na lumabas sa aking mga labi. Bakit ninyo ako inaalagaan? Tumahimik siya. Tiningnan niya ang mga bata sa kalsada, ang langit na unti-unting nagiging kulay kahel habang lumulubog ang araw. Noong bata pa si Adrian, simula niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang sakit sa kanyang boses. Akala ko, kapag may anak ka na, otomatiko mong alam kung paano maging ama. Hindi pala. Natututunan mo ito araw-araw. At minsan, nagkakamali ka. Minsan, hindi mo napapansin na ang anak mo ay lumalaking may sakit na hindi mo kayang gamutin. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita. Ngunit nung dumating ka sa aming buhay, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita kay Adrian. Ang kabutihan. Hindi ito ipinapakita sa malalaking bagay, kundi sa maliliit. Sa paraan ng iyong pagtawa sa mga biro ng mga bata. Sa paraan ng iyong pag-aalaga sa mga halaman sa bakuran. Sa paraan ng iyong pagtitiis, kahit na alam kong masakit na. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay basa. Hindi kita inaalagaan dahil sa awa. Inaalagaan kita dahil sa nag-iisang pagkakataon na hindi ko nagawa para sa aking anak, gusto kong gawin para sa'yo. Hindi dahil sa ako ay mabuting tao, kundi dahil ikaw ang nagpakita sa akin na kaya ko pang maging mabuting ama. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ako umiyak. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay, pinisil ito ng mahigpit. Hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang maramdaman niya ang aking mensahe. Lolo, sabi ko, at ang boses ko ay matatag. Kayo ang aking pamilya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Pinili ninyo akong mahalin, at pipiliin ko kayong mahalin pabalik, sa abot ng aking makakaya. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang kamay ay nanatili sa akin, at sa tahimik na sandaling iyon, naramdaman kong may nagbago sa pagitan namin. Hindi na siya ang biyena na nag-aalaga sa manugang. Ako na ang anak na babae, at siya ang ama na hindi ko kailanman nagkaroon. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, natutunan kong tumayo ng mag-isa. Una sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay ilang minuto. Sa tulong ng isang walker, nakakalakad na ako mula sa aking silid hanggang sa kusina. Tuwing nagagawa ko yon, parang nananalo ako sa isang laban na walang nakakaalam maliban sa amin ni Lorenzo. Isang araw, habang kumakain kami ng tanghalian, sinabi ko sa kanya ang plano ko. Gusto kong magturo muli, sabi ko. Hindi sa paaralan, ngunit marahil sa isang maliit na tutorial center. May mga bata sa aming lugar na hindi kayang magbayad ng pribadong tutor. Gusto kong tumulong. Tumigil siya sa pagkain, tiningnan ako ng matagal. Sigurado ka ba? Baka masyadong maaga pa. Hindi, handa na ako. Hindi buong oras, ngunit ilang oras lamang sa isang linggo. Sapat na upang maramdaman kung may silbi pa ako. Hindi siya agad sumagot. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumanggo siya. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo itutulak ang iyong sarili ng sobra. Pangako, nakangiting sabi ko. At yon ang naging simula ng aking bagong buhay. Hindi perpekto, hindi madali. Ngunit sa bawat araw, may natutuklasan akong bagong lakas sa loob ko. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal.
Natutunan kong harapin ang mga taong minsang humatol sa akin, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ako ay higit pa sa aking naging pagkatao. Althea, kumusta ka na? Tanong ng isang kapitbahay isang hapon habang naglalakad ako sa labas kasama si Lorenzo. Nabalitaan namin ang lahat. Ikinalulungkot namin ang nangyari. Okay na ako, sagot ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang mga salita niyon. Masaya na ako. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagbabago. Hindi na siya tumitingin sa akin ng may awa, kundi may paggalang. Buti naman, sabi niya, karapat-dapat ka sa kaligayahan. Nang makalayo kami, hinawakan ni Lorenzo ang aking braso. Ipinagmamalaki kita, sabi niya. Bakit naman? Dahil pinili mong maging masaya. Hindi lahat ay kayang gawin yon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Hindi ako sumagot. Ngunit sa aking puso, alam kong tama siya. Ang pagiging masaya ay isang pagpili, at sa bawat araw, pinipili ko ito. Hindi dahil sa nakalimutan ko na ang sakit, kundi dahil natutunan kong hindi ito ang nagtatakda sa akin. Isang gabi, habang umiinom kami ng tsaa sa balkona, tiningnan ko ang mga bituin at naisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang aksidente, ang pagkakanulo, ang mga araw ng pagdududa, ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa takot, at saka ang pagdating ni Lorenzo, ang tahimik na presensya na naging aking sandigan. Lolo, sabi ko, alam niyo ba na nung una, natatakot ako sa inyo? Nagulat siya. Bakit naman? Dahil tahimik kayo. Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo. Akala ko, tulad din kayo ni Adrian, na may itinatago. Hindi siya kumibo, ngunit nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang no. Ngunit na yon, patuloy ko, natutunan ko ang katahimikan ninyo ay hindi lihim. Ito ay kapayapaan. Kapag tahimik kayo, naririnig ninyo ang mga bagay na hindi sinasabi. Nakikita ninyo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, at yon ang nagligtas sa akin. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi luha, ngunit isang uri ng lalim na tila sinasabi ang lahat ng hindi niya kayang sabihin ng malakas. Althea, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Nung una kitang makita, nung ikaw ay bagong kasal pa lamang kay Adrian, nakita-kita. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag, ngunit nakita ko ang liwanag sa'yo. At nung nangyari ang aksidente, natakot ako na mawala ang liwanag na yon. Ngunit hindi, nanatili ito. At sa bawat araw na kasama kita, lalo ko itong nakikita. Hindi ako nakasagot. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay at sa sandaling yon naramdaman kong kumpleto ako. Hindi dahil sa may nakapagligtas sa akin, kundi dahil may nakakita sa akin. Ang totoong ako, hindi ang taong binago ng sakit at pagkakanulo, kundi ang taong nanatiling buo sa kabila ng lahat. Lumipas ang mga buwan, naging maayos ang aking rehabilitasyon. Nakakalakad na ako ng walang walker, bagaman maingat at mabagal. Nagsimula na ako magturo muli sa isang maliit na tutorial center sa aming lugar. At sa tuwing nakikita ko ang mga bata na natututo, nararamdaman ko may kahulugan pa ang aking buhay. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko si Lorenzo na nagdidilig ng mga halaman sa aming bakuran. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko, ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa mga dahon. Hindi niya ako napansin. Tumigil ako, pinagmasdan siya. Sa liwanag ng hapon, nakita ko ang mga kulubot sa kanyang muka, ang puting buhok, ang mga kamay na hindi na kasing lakas ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. Hindi siya umalis, hindi siya bumitaw. Lolo, tawag ko. Lumingon siya at naumiti. Uwian ka na? Kumain ka na ba? Wala pa. Nagluluto ba kayo? May sabaw akong niluto kanina, malamig na. Ngunit pwede pang painitin. Gusto ko, sabi ko, lumapit sa kanya. Tinulungan niya akong umupo sa tabi niya
At sa sandaling ngayon, habang pinagmamasdan namin ang mga halaman, naramdaman kong payapa ang lahat. Hindi perpekto, hindi madali, ngunit payapa. Lolo, sabi ko, alam ninyo ba na sa wakas, naramdaman kong malaya na ako? Tumingin siya sa akin, hindi nagtatanong. Hindi dahil sa nabawi ko ang aking mga ari-arian o dahil nakakalakad na ako, kundi dahil natutunan kong hindi ako ang aking sakit, hindi ako ang aking pagkakanulo, hindi ako ang mga bagay na nawala sa akin. Ako ay higit pa roon. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang kamay ay dumapos sa aking balikat at sa tahimik na kilos na iyon, naramdaman kong sinasabi niya ang lahat ng kailangan kong marinig. Hindi mo kailangan maging perpekto, Althea, sabi niya sa wakas. Kailangan mo lamang na maging ikaw, at sapat na iyon. Nakangiti akong tumango at sa sandaling iyon, habang lumulubog ang araw at ang mga bituin ay unti-unting lumiletaw sa langit, naramdaman kong natapos na ang isang kabanata ng aking buhay. Hindi isang malungkot na pagtatapos, kundi isang simula. Isang bagong simula kasama ang taong nagpakita sa akin na ang pamilya ay hindi laging dugo, kundi ang taong nananatili sa iyong tabi kahit na ang lahat ay bumitaw na. At sa pagtulog ko ng gabing yon, mumiti ako sa dilim. Ang aking buhay ay hindi pa ganap na perpekto, ngunit ito ay akin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam kong magiging maayos ang lahat. Sa huling eksena, nakaupo si Althea sa may bintana. Hindi na ang parehong bintana kung saan siya nakatingin noon na puno ng takot. Ang kamay na minsang paralisado, hawak-hawak na ngayon ang isang tasa ng tsa na inihanda mismo ni Lorenzo. Walang drama, walang malalaking salita. Ganun lang siya mag-alaga, tahimik at buo. May mga bagay na hindi na kayang bawiin. Ang mga taong nawala, ang mga salitang nasabi na. Pero may mga bagay din na dumarating sa tamang panahon, tulad ng pagkilala na ang tunay na ama ay hindi laging kadugo. Si Lorenzo, na walang ibang ginawa kundi ang manatili, ang nagpatunay na ang pagmamahal ay hindi laging ingay. Minsan ito ang presen, yang hindi umaalis kahit anong mangyari. Ang tanong na maiiwan sa atin, kung ikaw si Althea, kaya mo bang magtiwala muli sa pamilya pagkatapos mong ipagkanulo ng sariling asawa? O sapat na ba na may isang taong nanatili para simulan muli? Iwan nyo ang inyong mga salobin sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento ng pagbangon. At kung may natutunan kayo sa kwento ni Althea, i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo na maaaring nangangailangan ng paalala na hindi pa tapos ang laban. Sa totoo lang, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Pero ang mensahe nito, totoo para sa marami sa atin. Manatiling matatag mga kakwento. Sa susunod na pagkakataon, may bagong kwento tayong pagsasaluhan.